ating lahat. Amen. Tayo po ay narito ngayon upang magbigay po ng pasasalamat sa Diyos. Kaya hinihiling ko na tayo po ay lumako sa presensya ng Diyos at tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos at mga pangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, na nakadako dito sa iyong tahanan, Panginoon, upang magpuri at sumamba, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa, sa patuloy na pagpaprovide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon, sa aming bawat kalakasan, sa bawat araw, sa patuloy na kagalingan, Panginoon, sa aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na presensya sa aming buhay. At kami ay narito ngayon, Panginoon, upang magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon, at upang magpagbulay-bulayan din po ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo kaming samahan, Panginoon, at ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa hapong ito. At sa iyo kami patuloy na umaasa ng lahat ng bagay, Panginoon. Sa ating pananambahan, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, at patuloy mo kaming samahan, Panginoon, at patuloy na maranasan namin ang iyong presensya sa aming buhay, Panginoon. At sa iyo kami patuloy na umaasa ng lahat ng bagay at kami nagbabalik ng papurit pagsamba pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Palakpakan po ng ating Panginoon. Hallelujah! This is the first Sunday of the month of September. Palakpakan po natin ang ating Panginoon dahil siya'y dakila at tapat. Hallelujah! Sige po, habang nire-ready po natin ang ating mga, alam po naman po prepare ang ating mga sarili. Habang nag-warm up tayo, I just want to testify po at gusto po magpasalamat sa Panginoon dahil mabuti talaga ang ating Panginoon. Amen po ba? Ito po pagpasalamat ko, gusto ko po ma-encourage ang bawat isa at ma-challenge sa buhay natin. Kasi po, diba, sinare ko sa inyo na nag-aaral po ako, may isang tao po tumulong sa akin, nag-aaral po ako ng Facebook ad marketing strategy. At sa process na po yun, hindi madali. Kasi kailangan ko po hatiin yung oras ko kasi isa akong nanay, nagtatrabaho ako, tapos magbibigay ka talaga, maglalaan ka talaga ng oras dito sa pag-aaral na to. At alam niyo, minsan talagang tinatamad na ako, sumusuko ako, pero along the way ng pag-aaral ko, isa lang po yung nakatak sa isip ko. Susunod muna ako sa taong ito. Kasi parang sabi ko, bakit yung tao na to hindi na lang financial yung tinulong niya sa akin? Tinatanong ko din sa ibang bakit ganito na lang? Sana binigyan na lang niya ako ng financial. Pero alam niyo po, along the way, grabe pala yung binigay ng tao na to. Hindi lang yung panandalian. Hindi siya temporary lang eh. Kung baga magagamit ko in a long run ng aking buhay. And I just want to testify na kapag pala sumusunod ka sa isang bagay ng walang pagreklamo, ginagawa mo ito wholeheartedly. Alam niyo po, nasa kalagitnaan ka pa lang ng pagsunod mo. May blessing na. Amen po ba? I just want to testify. Ito po, not to brag. Hindi ako para magyabang. Gusto ko lang po maitaas ang pangalan ng Panginoon. Alam niyo po ba, along the way ng 10 days kong pag-aaral ng Facebook ad marketing, tapos may isa pa po akong seminar ni Dan. Alam niyo po, talagang umiiyak ako kahapon. Kasi Lord, napakabuti mo sa buhay ko. Hindi mo natapos ng buwan ng September na pinaranas niya ang kabutihan. Alam niyo po ba, ang Panginoon, magtiwala ka lang sa kanya. Ang gusto niya, sumunod ka sa kanya. At ipagsunod po sa kanya, hindi madali. Amen po ba? Kakainin po tayo ng mga challenges, ng lubak sa ating buhay, pero ang gusto ng Panginoon, sumunod tayo. Amen po ba? At the moment na sumunod tayo sa Panginoon, alam niyo po ba, ibibigay niya yung pagpapalang, hindi second hand, hindi cheap, brand new. Amen po ba? I just want to glorify the Lord sa buhay ko kasi pinagkaloob ko na sa akin to. This is a brand new iPad 13 inches Air po na 256 gig. At alam niyo po ba, ang Panginoon pag nagbigay, hindi lang iPad, kompleto, keyboard, Apple Pencil, at ang halaga po nitong bagay na to is kulang 100,000. Kaya sabi ko, Lord, I just wanna testify ko sa simbahan namin na the moment pala sumunod ka sa Kanya, hindi cheap ang Panginoon. Yung pagpapalang gusto mo, hihigitan pa
na bayan. And the buwan na ng September, we are ready to face this month na may katatagan ng loob that we are victorious. Amen po ba? Nabasa ko po sa isang video ng isang pastora. Sabi niya, ang katagumpayan hindi nagsisimula pag nagbago na ang sitwasyon ng buhay mo. Sabi niya, hindi mo mararanasan ng victory ang katagumpayan pag nagbago na naging okay na yung takbo ng buhay mo. Alam niyo po ba, the moment that we speak the name of Jesus sa buhay natin, andun na po ang katagumpayan. Amen po ba? We just need speak the name of Jesus. Hallelujah! Sige pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Wala po kami ibang gagawin sa mga oras na ito, kundi magpasalamat, magpasalamat, magpasalamat. Hallelujah! Amen!
bagong buwan, Panginoon. Hallelujah, as we welcome the month of September, Panginoon, mapapatuloy ang aming pagsamba, papuri sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Purihin ka, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Nakila ka, tunay na papuri't pagsamba, sa'yo ibibigay. Hallelujah. Patuloy po natin purihin, dakinain ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sabi ko kanina, as we start speak, hallelujah, in the name of Jesus, ando po ang katagumpayan. Kaya sa mga oras na ito, magsabit ka ng papuri, papuri sa ating Panginoon, at ang katagumpayan sa buhay may mararanasan mo right away. Hallelujah, Jesus. Oh. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat iyong pasan, naramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, sa'yo ang papuri, hindi na ikaw madaya, sambahin walang hanggan. Minsan pa sa krus ng Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo,
magdideklara na sa unang linggo ng buwan ng September, hindi dahil sa lakas natin, kundi sa lakas ng ating Panginoon. Kaya tayo magtatagumpay sa buwan na ito. Amen po ba? Hallelujah! May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas, may lakas, may lakas, lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas, may lakas, may lakas. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas, may lakas ang ngalan mo, 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 O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Nakita ka, may lakas ang ngalan mo. Nakita ka, nakita ka. May lakas ang pangalan mo. May lakas, Panginoon. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Let's all continue. Patuloy po ang ating papuri at pagsamba. Sa mga oras ito, kumikilos ang ating Panginoon. Wala siyang ibang sinasabi sa mga oras na ito. May lakas ang pangalan ko. May lakas ang pangalan ko sa iyong buhay. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa mga oras na ito, Panginoon, we just want to humble ourselves to you, O God. Binababa po namin ang ating mga sarili, Panginoon. Na sinasabi namin sa mga oras na ito, wala kaming lakas, Panginoon. Ang lakas na meron kami ay galing sa iyo. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, we humble ourselves. Wala po kami mapagmamalaki, Panginoon. Wala, Panginoon, sa lakas namin. Ang katagumpayan, Panginoon, ng aming buhay ay nasa iyo, Panginoon. Ang lakas ng pangalan mo, Panginoon, ang tunay natin katagumpayan. Kaya sa mga oras na ito, ibigay mo na pagmamalaki mo sa Panginoon.
sinasabi ng ating Panginoon, malakas ang pangalan ko. Kaya wag mo kong subukan. Kung di mo mararanasan na umabong na pagpapalang hindi mo makukuntin sa buhay mo. Yung po ako sabihin ng Panginoon sa mga oras na ito. Humble yourself to God. Humble yourself. Wala kang magagawa sa buhay mo. Iba na ikaw lang. Kung gusto po ng Panginoon, alam niyo po kagandahan sa ating Panginoon. Pag nakita niya yung pagpapakumbaba sa ating buhay, grabe ang gagawin ng Panginoon sa atin. Ang gusto lang niya makita yung anak niya. Bumabalik sa kanya. Sinasabi, Panginoon, wala na akong magagawa kundi suko ko ang buhay mo. Dahil alam ko na sa iyo ang katagumpayan ng aking buhay. Hallelujah. God is ministering right away sa mga oras na ito. Pinakausap tayo ng Panginoon na gusto niya ipaalala sa ating Panginoon, anak, kasama mo ko sa takbuhin ko sa mundo ito. Huwag mong solohin, kasama mo ko. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa presensya mo. Maraming salamat po sa presensya mo na kumikilos sa mga oras na ito. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Marahil ang bawat isa'y nakaranas ng iyong pag-ibig, ng iyong yakap, Panginoon, sa mga oras na ito. Kaya, Panginoon, sa iyo mo lahat ng papurit pasasalamat. Hallelujah! May we just give the best last offering that we would offer to the King of Kings, Lord of Lords, Lord and Jesus! Hallelujah! We give you praise, Lord Jesus! Hallelujah! Amen! Pwede na po tayo makaupo. Amen. Napakaganda naman pong patutuo yun. Sabi nga po, sana all. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Amen! Kumusta niyo po yung katabi niyo? Sabihin niyo po, kumusta ka naman ngayon? Sabihin mo naman, mabuti pa kaysa kahapon. Praise God. Amen. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa oras na ito. Maraming salamat po sa kagalakan, sa kalakasan, sa presensya mo na ipinagkulob sa oras na ito. Tunay namin naranasan, naramdaman namin ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Sa amin pala ang pong pag-awit, Panginoon, sa iyo ay amin na nadama, O Diyos. Naramdaman namin, Panginoon, na kami ay hinihipo mo sapagkat sinasabi namin sa iyo ng mga awiting to na may kalakasan sa iyo, Panginoon. Kami po ay mahina, kaya nga po kami ay lumalapit sa iyo at ibigay namin ang lahat ng anumang kabalisan at na kami, O Diyos, ay magkaroon ng kalakasan. Kaya sa hapong ito, dalangin namin muli, O Diyos, na ikaw ay maghari sa bawat isa at tunay pang na ikaw lamang po ang maparangalan sa bawat mga anak mo na makikinig ng inisay sa hapong ito. Gamitin mo ako, O Diyos, mightily upang may paliwanag po sa bawat isa ang aming pag-aaralan sa hapong ito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Muli po natin palakpakan ng ating Panginoon. So mga kapatid, this is the first day na ating Bible School Extension na nakaraan first year, no? So kung meron po tayong life application, sa hindi marunong sumulat, verbal. Pero kung sa mga sumulat, ipas niyo po next week. Ano? Pag gawin niyo sa bahay, gagawin niyo mamaya kung ano yung natutunan niyo. Then, next week, ibigay niyo po sa akin. Lagyan niyo yung pangalan niyo. Tapos, ang natutunan ko po sa pinag-aralan namin ganito. Kahit next lang. Tapos, paano mo naman gagawin? Gagawin ko po sa pang-araw-araw na buhay ko ganito. Ganun lang po. Tapos na. Kung hindi po kayo marunong sulat, kayo po yung mag-recite. Okay po? Okay ba? Okay, sige po. Simulan na po tayo. Fasten your seatbelt. Tayo po ay tatakbo na. Okay. Ang ating pong first lesson is about the sixth sense. Sabihin nyo nga, sixth sense.
meron palang pang-anim na sense. Ang alam lang po natin, meron lang tayong 5 senses. Di ba? Meron lang, Pastor, bakit may 6 sense? Sa ating lesson ay may 6 sense tayo. Kasi ayon sa mundo po, at pagkakaroon natin, meron lamang po tayong 5 senses, di ba? Ano po yun? Ang una po dyan yung the sense of sight. Yung paningin natin. Isa. Number 2, the sense of smell. Yung pandinig natin. Paamoy. Then, the sense of taste. Panlasa. Number 4, the sense of hearing. Nakikinig tayo. And number 5, the sense of touch. So, ilan lang po yun? 5 lang. Pastor, 5 lang eh. Bakit 6 yung sa inyo? Alin mo ba? Sa ating mundo ginagalawan, saklaw tayo sa ating nakikita. Di ba? Saklaw tayo sa ating naaamoy. Saklaw tayo sa ating nalalasahan, narinig, at pinangahawakan. Kaya anumang bagay po na hindi po saklaw sa ating 5 pandama, ito po ay lagi natin o kagyat natin itinatanggi. 5 lang ang senses natin, pero sabi mo, Pastor, 6. Sapagkat itong pang-6 po na senses ay hindi po abot sa ating kaisipan. Ito po ay faith. Ang pang-6 po na sense ay faith. Sabihin mo nga sa katabi mo, faith. Sa Tagalog ay pananampalataya. Bakit ko sinabing pang-6 ito? Itong faith na ito ay nagpas sa 5 natin, sa ating 5 senses. Why? Kasi hindi ito nakikita eh. Nakikita mo yung faith? Hindi. Pero, alam mo na meron. Hindi nakikita ng mata mo, pero ito ay umiiral. Diba? Umiiral to. Ang pananampalataya ay may kakayahang makita ang mga bagay na hindi ka panipaniwala. Amen. Diba? Ano ang katotohanan? Wala akong pera eh. Pero sabi ng Bible, no, pinagpala natin. Sabihin mo, may pera ako. That's faith. Wala ka naman pera, Pastor. Wala nga. Pero may pera ako. Pananampalataya ka. Yung po yung pananampalataya. May kakayang makita ang mga bagay na hindi ka panipaniwala. Impossible, may bagay na imposible. May bagay na imposible tanggapin. Yung mga bagay. Sa wika English, sabi dyan, faith sees the invisible. Nakikita niya yung mga invisible, mga hindi nakikita. Naniniwala siya na natanggap na niya ang mga incredible na mga bagay. Yan po ay pananampalataya. At sinulat po ito ni Apostol Pablo sa book ng Hebrew. Basahin natin po yung Hebrews chapter 11 verse 1. Sabi ko dyan, sa King James Version, now faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. King James Version yan ha. Tingnan natin yung sa Amplified para po malaliman natin. Now, faith is the assurance. Ang pananampalataya daw ay assurance, kasiguruhan. The confirmation, the title deed. Pag bumili ka ng motor, kailangan merong dilubsel. Pag bumili ka ng bahay, merong title, dapat. So, itong faith na to, may kasiguruhan, may titulo. Sabi diyan, of the things we hope for being the proof, may prueba, di ba? Of the things we do not see. Ibig sabihin, hindi ito saklaw doon sa 5 senses natin kasi ang 5 senses natin ay nakikita. Eh ito pa ng palataya, the proof of things we do not see.
the conviction of their faith, perceiving as real fact. Di ba? Yung nararamdaman mo ay tunay po ito eh. What is not revealed all to the senses. Kung hindi po nalaman po ng 5 senses na yun, pero yung pananampalataya ay nai-reveal niya. Halimbawa, kilala niyo ba si Abraham? Yung kapitbahay mo? Hindi, no? Kilala si Abraham? Ano ba ang ano? Sino ba si Abraham? Dapat kailan natin yun. Si Abraham ay pinangakuan na magkakaroon siya ng anak. Eh, matanda na siya. Imposible po yun, di ba? Matanda na siya, 100 years old eh. Magkakanak pa ba yung 100 years old? At yung kanyang asawa ay hindi lang matanda, baog pa. Kaya imposible magkakaanak, pero sila po ay pinangakuan ng Diyos. Ang sa natural na paningin, imposible po ito. Si Abraham at si Sarah ay magkaroon ng anak. Ngunit ano po nangyari sa kwento? Itinuon ni Abraham ang kanyang paningin. Saan? Hindi doon sa kanyang katandaan, hindi doon sa sinapupunan ng kanyang asawa, kundi saan? Saan itinuon yung ni Abraham yung kanyang paningin? Saan? Sa kanyang naramdaman ba? Hindi. Saan? Sa pangako ng Diyos sa kanya. Kasi ang Diyos nangako eh, nagpakita sa kanya, Abraham, magkakaroon ka ng anak. At ang anak mo ay magiging sindami ng buhangin. Nabibilang may buhangin? Hindi po, marami. At isa tayo doon sa mga anak ni Abraham. Sabi ni Abraham, siguro nung sinabi sa kanya ng Diyos, totoo kaya to? 100 years old. Tapos yung asawa ko baog, matanda na baog pa. Kung ba nga pa sa Bisaya, wala na ilana. Wala na, tuyot na. Minupos na. Sabi ko nga sa asawa ko, nung umuwi ako nung nakaraan, pinusta ako ng kaibigan ko. Parang mo na yung pauwi mo sa Laguna. Sabi ko, masaya na malungkot. Bakit? Masaya nakita ko yung asawa ko. Malungkot kasi hindi ako naka-score. Bakit naman? Sabi ko sa asawa ko, alam mo, laki na pinagbago mo ngayon. Bakit? Sabi niya, minupos na kasi ako eh. Kumbaga ganun po si Sarah, parang wala na sa kanya yung eh. Minupos na, tuyot na, wala na lana. Bagamat aminado naman po tayo talaga na si Abraham matagal na nagkakaanak, di ba? Matagal siya naghintay. Ilang daang taon din siya naghintay. So, 100 years eh. Pero sulit naman yung paghihintay nila sa pagkatinugo ng Diyos, yung pangako ng Panginoon. Ang pati, pag mayroong binigay sa yung Panginoon, huwag kang mag-alala. Meron na bang pangako sa iyong Panginoon? Meron ka bang hinihintay na dalangin mo hindi pa tinutugon ng Panginoon? Lagi po natin tatandaan, si Abraham ay tinutugon ng Panginoon. Alam ko ba gusto nila magkaanak? O baka sinukunan nila doon? Okay na kasi hindi kami magkaanak. Kaya sabi ni Sarah, Abraham, sipingan mo na lang yung katulong ko. Baka din tayo magkakaanak. Sinipingan yung katulong niya, kaya nagkaroon po ng Saudi at Israel. Nagkagira-gira na po ang bansa. Ha? So, ganito po sinunod ang takbo ito sa buhay ni Abraham. Sa Romans chapter 4, verse 18-22, sabi po rito, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ganyan po doon, wala na daw siyang pag-asa na magkaanak, pero po siya ay nanalig pa rin na magiging ama siya ng maraming bansa. Sabi ko doon, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Sabi ng Diyos yun eh. Dapat ang Panginoon po nangako sa iyo, panampalataya po natin. Paano mo nalalaman ang Panginoon ang sabi sa iyo? Narinig mo yung boses niya? Hindi po. Pag nagbabasa tayo ng Bible, doon natin nalalaman. Kasi isang tanong Panginoon yun.
Kaya nga po, napakahalaga po magsimba, napakahalaga magbasa ng Bible, napakahalaga makinig ng salita ng Panginoon. Kasi sabi doon, faith cometh by hearing and hearing, di ba? Sabi doon, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya, kahit uugod-ugod na siya. Sabi diyan, palibhasa ay 100 taon na siya noon, at ang kanyang asawa, si Sarah, ay baog. Baog pa. Hindi siya nagalindangan sa pangako ng Diyos, sa halip, lalo siyang lumakas. Matanda na siya ng uugod-ugod na siya, pero lalo siyang lumakas. Pag nangako pa ng Panginoon, lalakas ka. Pag nagbasa ka ng Bible, halimbawa may problema ka, pag nabasa mo yung for God will supply all your needs according to His riches and glory, lumalakas ka. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang problema ang dumating sa inyo na hindi mo na kayanan sapagkat pag nandiyan ang problema, bibigyan ka niya ng solusyon, lalakas ka. Kapag may problema ka, sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin at tutukunin kita. Lalakas ka. Diba? Kailangan lang po magbasa tayo ng Bible. Kailangan lang po i-memorize mo natin yung Bible. Sabi po doon, hindi siya nagalindangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Pag may problema ba tayo, nakapagpuri ka sa Panginoon? O pag may problema kayo, saan kayo pupunta? Pupunta kayo sa kapitbahay. Pare, inuman tayo, pare. May problema ako, yung asawa ko ganito. Ano nyo kung may problema ka, magsimba ka. Bakit? So, di mo na ako magsimba kasi may problema ako. Hindi. Dapat nga magsimba ka eh. Dapat nga umawag ka ng pabunin sa Panginoon eh. Alam minsan, pag hindi, kasi dito po ka natutulog eh. Dapat yung higaan ko. Nandito na higaan ko. Narinig kita si CD, ang ingay. Kumakanta siya. Alam ko yung pag-problema, kumakanta yun. Dinadaan niya sa papuri sa Panginoon. At naiintindihan ko siya, dahil sabi nito, si Abraham nung siya sinubok ng Panginoon at binigyan ng pangako, sabi doon, siya'y nagpuri. Nanalig siya sa Panginoon Diyos. Nalubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, saan? Sabi niyo nga po, saan? Pananampalataya. Siya'y itinuring na matuwid. So bakit tayo nagiging matuwid? Ha? Dahil sa? Hindi dahil sa reliyon. Hindi dahil ikaw ay born again. Hindi dahil ikaw ay Methodist, Evangelista, o ikaw ay Iglesia, o anumang klaseng reliyon, hindi po. Kaya ka naging matuwid dahil ikaw ay may pananalig sa Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka sa kasalanan mo at sa ikatlong araw siya'y nabuhay muli para ikaw ay ligtas sa iyong kasalanan. Pag pinaniwalaan mo yan, ikaw ay matuwid sa harap ng Panginoon. Eh nga, sabi mo nga lang mo ikaw ay ba matuwid sa harap ng Diyos? Ano sagot nyo? Bakit po? Kasi nanampalataya kayo. Hindi naman ako sabi nun eh. Siya na walang kasalanan ay naging makasalanan upang ibigay sa atin yung katuwiran niya. Tayo na makasalanan naman, binigay natin sa kanya para na magkaroon tayo ng katuwiran. Nagkaroon po ng great exchange. Pero mo, siya walang kasalanan, siya matuwid, binigay sa atin yung katuwiran. Tayo na makasalanan, binigay natin sa kanya yung kasalanan at natagap natin yung katuwiran. Upang tayo po'y maging banal. Kaya nga po, ang baseline po nito, malinaw sa mga kaisipan po o sa kaunawaan po ng salita, yung ating pong spirit, soul, and body. Ang tao po kasi ay binubuo ng tatlong bahagi. Si Sister Rose, ang tunay na Sister Rose ay spirit. Si Rose na spirit ay meron pong kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Yun yung 5 senses niya. Yun yung kaluluwa. At yung kaluluwa na yan, ang may bahay sa katawan niya. Ang espiritu, yan yung nakikipag-ugnayan sa Diyos. Yan yung nananalangin. Espiritu natin. Pero yung isip natin, nandito, may labanan pa dito. Kaya nandito yung gera eh.
Kaya kailangan yung spirito natin, yung ating kaluluwa, yung ating soul, dapat mabago yan eh. Dapat ma-renew. Saan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag hindi ka nakinig ng salita ng Diyos, puro TV, puro Facebook, TikTok, anong maunawaan mo doon? Anong maririnig mo doon? Hindi pa naman pala kaya. Ako po nag-TikTok po ako. Meron po ako TikTok. Meron ba kayo mga TikTok? Saan siya nakita ko doon? Saan nandoon sa TikTok? Na-enjoy ako doon eh. Pero meron akong dahilan ko ba't ako nag-TikTok. Kasi gagamitin ko po yun. Ako meron na pong mga kaibigan sa TikTok. At pinapakilala ko po na ako isang pastor. Diba? Evangelism din po yun. Kaya nga po, kailangan talaga yung spirit natin na yung nakikipag-unayan sa Panginoon, dapat, dahil tumanggap tayo sa Panginoon, ito po yung ligtas na eh. Ito yung spirit natin, yung puro na ikaw, kung tumanggap ka sa Panginoon, perfect po yan eh. Kaya lang yung kaluluwa natin, dyan tayo yan ang battle eh. Diba? Nandun yung pagsisinungaling, nandun nakakita ka ng pamagay na nakapagsalita ka ng masama, yung kasalanan yun. Pero dahil tayo ay nananalig at nagbabasa lagi ng Bible, naiiba na ngayon yung ating ginagawa. Bago na. Pero pag hindi ka nagbasa o hindi ka nakinig, yung parang sistema mo. Diba? Kaya mahalaga talaga magsimba, mahalaga talaga makinig sa mga nangangaral. Kaya, nung ikaw po naging born again, ibinigay ng Diyos yung lahat ng bagay sa atin. Sa palagay niyo ba? Kung lahat ng bagay at pati yung anak niya na naibigay niya sa atin, ano mga bagay pa hindi niya naibigay sa iyo? Meron pa bang bagay na hindi naibigay sa iyo? Samantalang ibinigay na niya yung anak niya? Sabi sa Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sino ba yung anak niya niyan? Si Jesus. Hindi niya pinagkait eh. Sa halip ay binigay para sa ating lahat. Kasama tayo dyan. Kasama ako dyan. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Diba? Madali. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, whosoever, kasama tayo doon sa lahat ng nanalig sa Kanya, shall not perish but have everlasting life. Kaya nga po, kung ibigay na ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak sa atin, ano pa yung mga bagay na hindi pa na ibigay sa atin o hindi pa na kayang ibigay? Parang, Lord, kulang pa rin Panginoon. Bakit kulang? Hindi ka humihingi eh. You receive not because you ask not. Diba? At kapag humingi ka naman, mali yung motibo mo. Kaya nga mga kapatid, dahil kay Kristo Jesus, ang lahat po na tumanggap sa Kanya, tayo ay lubos na pinagpala ng Diyos. Sabihin mo nga sa sarili mo, ako'y pinagpala na! Lakas natin, ako'y pinagpala na! Hindi pagpapalain ka lang. Kasi mga palalang, Lord, pagpalain niyo nga po ako. Hindi po. Naibigay niya na sa iyo eh. Pinagpala ka na kaya palalain natin, tuwirin natin. Lord, salamat po sa pagpapala mo. Hindi, Lord, pagpalain mo. Parang kang isang beggar na nagbibig sa Panginoon. Nalilimos. Hindi ka dapat nalimos, binigay niya na sa iyo eh. Sabi ng Panginoon, matuwag na kita dyan. Binigay ko na sa iyo, hingi ka pa. Pasalamatan mo na lang. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed! Tandaan natin, pag merong D, ano yun? Past tense. Tapos na ha? Hindi na sinabi blessed lang ha? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Tingnan pa natin sa matandang salin sa King James Version. Kasi itong King James Version, yan ang po ang pinapaniwalaan ng mga Iglesia ni Cristo. So tingnan natin sa King James Version. Ganun din po, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us.
with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, even us. Ito po yung nakasulat sa pangnagdaan or past tense. Hindi po ito nakasulat sa present tense. Napagpapalain ka pa lang. Ito nakasulat sa past tense. Ika'y pinagpala na. Diba? Sa Tagalog po, Efeso 1:3, magandang balita Biblia. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo. Tapos na ba? Kapag hindi pa, papagkalooban. Pero sabi niya, pinagkalooban niya tayo. Tapos na, pinagkalooban niya tayo eh. Binigay na. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya lang niya pinagkalooban dahil tayo nakipag-isa kay Kristo. Kaya nga po dahil kay Kristo, hindi lang tayo lubos na pinagpala. Tayo po'y kumpleto. Sabi niyo nga po, kumpleto. Ano niyo ba yung sinulat ni Pastor City na kanta? Kumpleto. Yan niya po nakuha yan. Sa Colossians chapter 2 verse 10. Basahin ko po. Sa New King James Version. And you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Kumpleto na tayo. Dahil kay Kristo. Ano ba yung salitang complete dyan? Galing yan sa salitang Griego na pleroo. At yung pleroo na yan ay ang literal na kahulugan na furnace. Diba yung bahay? Kapag lumipat ka sa isang bahay na furnace na, ano yun? Tapos na. Lilipatan mo na lang. Complete furnace na siya. Kaya tayo po'y kumpleto. Pleroo. Greek word. Kaya sinasabi po ni Apostol Pablo rito, because of Christ, we are made complete. Sabihin mo nga, ako'y kumpleto na. Dahil kay Kristo. Kaya nga po, para lumabas po ito at mahayag sa katawan po natin, kailangan po buksan ang ating kaluluwa sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kailangan paniwalaan mo ito. Kung hindi mo pinaniwalaan, hindi lalabas po. Kailangan maniwala ka na ikaw ay kumpleto na. Hindi ka kulang at hindi ka rin kulang-kulang. Ikaw ay kumpleto na. Pastor, hindi nga ako kulang, pero kulang-kulang naman ako. Sa ating born again spirit, kasi na tayo born again eh. Ang tunay ikaw ay spirit eh. Sa iyong born again spirit, you are charito. Sabi niyo nga po, I am charito. Blessed and highly favored. Pinagpala tayo ng Panginoon. Para maranasan ang katawan natin ito, kailangan lang po natin kaniwalaan. So, kung naalala niyo pa yung tinuro ni Pastor City, you need to renew your mind. Alam niyo yung renew dyan? Anakaino. Yung ana, ibig sabihin yun, reverse. Yung kaino naman, new. Magkakaroon ng bagong pagpapalit, magre-reverse sa kaisipan natin. Kaya i-renew mo yung isip mo. Baguhin mo. Diba? Kaya magbago tayo ng isip. Hindi yung ang isip natin lagi ganito. Baguhin mo ang isip mo. Saan? Ayon sa salita ng Diyos. Alam niyo ba yung tinalaki din natin noon, natinalaki ni Pastor City, yung butterfly, di ba? Nagsimula siya sa parang kitikiti siya, tapos yung uno. Tapos, butterfly yan. Pinag-aralan yan eh. Ang tawag doon sa proseso yun ay metamorphosis. Alam niyo po, tayo po ay transform ng ating Panginoon.
Dati tayong makasalanan. Hindi kasi sabi yung tunay na ikaw, dating makasalanan. Pero dahil tumanggap ka sa Panginoon, ikaw ngayon ay bago lang nilalang. That is transformation. Paniwalaan na po natin yan. Matthew 14:30. Tara, mali yata. Tama pa. The moment po na naging born again po tayo, mga kapatid, meron na po tayong faith ng Diyos. O meron na tayong pananampalataya na banal no maka-Diyos na pananampalataya. Kailangan lang po i-renew ang ating isipan at paniwalaan natin na meron tayong pananampalataya. Alam niyo po, wala naman tayong pananampalataya eh. Naniniwala ba kayo doon? Nung ikaw ay hindi pa tumanggap sa Panginoon, wala kang pananampalataya. Hindi ayaw mga magsimba eh. Kasi nga, wala ka pananampalataya. Ba't ka nagkaroon ng pananampalataya? Dahil kumilos ang Diyos sa iyo. Dahil nakarinig ka ng salita ng Panginoon. Sabi nga po, faith cometh by hearing and hearing. Nung napakinggan mo ang salita ng Diyos, nagkaroon ka ng faith, then ikaw ngayon ay lumapit sa Panginoon. Mamaya po paliwanag po yan. So, learning the dynamics of faith start with a clear understanding. Kailangan magsimula ito na laruin po yung ang ating understanding sa basic ng nature of faith, yung sixth sense natin. Dapat alam natin nakarado po sa ating isipan. Okay? Faith is spiritual in nature. Ang pananampalataya ay spiritual. Hindi po ito natural. Kaya nga po siya hindi kasama sa five senses eh. Ito ay sixth sense sapagkat spiritual po. Lagpas siya sa parisukat ng 5 senses po ng aking pandama, paningin, pang-taste, di ba? Ang sabi nga po rin Apostol Pablo sa 2 Corinto 5:7, for we live by faith, not by sight. Dati po, nag-aaral ako sa ACPN, sa church planting, meron ako tinatanggap. Dalang pa yun. Kaya okay lang ako, parang okay lang. Kaya ako Then meron ako support eh. Nag-resign ako doon. Kasi parang nabuboring ako. Gusto ko lahat ng kilos doon nakapicture eh. Kaya ko nang gano'n. Gusto ko gumagawa ako dahil gusto ko. Hindi ako gumagawa dahil may nag-uuto sa akin. Dahil yun po yung tamang trabaho. Masaya ka dahil ginagawa mo ito. Nag-resign ako doon dahil nagkagalit kami ng presidente namin. Pero sabi ng Bible, for we live by faith, not by sight. Sabi ko, Panginoon, gusto kong mag-full time sa'yo. Pero paano? Makapag-full time ka pa, bakit allowance mo sa linggo? Buti lang wala ako asawa rito. Kaya po ng Panginoon, nawala rin takot ko, nawala. Sabi ko dapat pala ang isang tao matuwid na umuhay sa pananampalataya. Tinawag ka ng Panginoon, siya magpuprovide sa pangangailangan. Hindi naman ikaw tumawag sa sabi ko. Ang sabi ko lang sa Panginoon, nung ako nag-born again, way back 1987 yata yun. Sabi ko, Lord, dahil binago mo ang buhay ko, maglilingkod ako sa iyo. Tinawag na pala ako ng Panginoon. Kaya faith is spiritual in nature. Ang pananampalataya ay spiritual. Lagpas ito sa parisukat ng natural na 5 senses natin. Ang pananampalataya po at paningin ay hindi pwedeng pagsamahin. Diba? Hindi pwedeng pagsamahin. Kasi pananampalataya spiritual. Ang paningin natural. Ang tingin mo, ganda. Oh, mas maganda. Diba? Ang tingin mo rito, magaling na. Hindi, may sakit ka pa rin eh. Hindi mo pwede pagsamahin nyo kasi ang faith po ay spiritual. Pero nangyayari mga bagay na hindi nanalig ka na yung po ay assurance na ikay naniwala sa Panginoon. Hindi pwedeng lumakad ka sa mundo ng sabay. Lumakad ka sa faith mo, lumakad ka naman sa natural. Hindi pwedeng pagsabayin yun. Kasi maguguluhan ka. Di ba?
Kailangan mamili ka lamang kung ano ba talaga sa faith ka ba o lumakad ka ba sa pananampalataya o lumakad sa spiritual. Kaya kung piliin mong lumakad sa pananampalataya, kailangan po i-off mo yung paningin mo. I-off mo yung paningin mo. Kailangan po nakapatay na yung paningin mo. Tumingin ka lang sa Panginoon. Matthew 14:30. Dito po makikita yung kwento po ni Pedro na siya po lumubog. Nung lumakad ang Panginoon sa Panginoon, papuntahin mo ako dyan, lalakad ako, sige, punta ka rito. Lumakad siya, nakalakad siya ng tubig. Sabi dyan, sa 14:30, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin. Kasi tumingin siya sa hangin eh. Na-distract siya, tumingin siya. Sabi doon, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin mo ako! Tingnan mo, hindi talaga pwedeng pagsamahin yung faith sa yung paningin eh. Nung una, Lord, ako'y nagtitiwala na kaya akong lalakad sa tubig. Teka, lakad ka rito. Bumaba siya sa bangka. Nakalakad nga siya. Pero napansin niya, parang lumalakas yung hangin yung lumubog siya. Yan po mga kapatid. Ang pananampalataya ay hindi po para sa mga hindi born again. Ang pananampalataya ay para lamang sa mga taong nananampalataya sa Panginoon. Sa totoo lang po, sa mga hindi po born again, wala naman yung pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay spiritual na bagay. So, Romans 10:17. So then faith comes by hearing and hearing. Tingnan niyo po, bakit dalawa yan? So faith comes by hearing. Ano kaya yung isang hearing dyan? Alam niyo isa dyan sa Greek? Understanding. So faith comes by hearing and understanding by the word of God. Kasi kung makinig ka na makinig, at hindi mo rin unawa yung napakinggan mo, hindi rin po. Kaya nga po meron tayong life application. Ano bang natutunan niyo? Kaya minsan nagtataka kami, hindi ba malinaw yung tinuro namin? Bakit? Parang wala yata sila natutunan. Kaya pag pinakinggan mo, unawain mo po yung pinapakinggan mo. Simplihan nyo lang yung, huwag nyo lang ako kasi ayoko ng mahabang gusto ko simple prangkahan ko ako. John 6:63. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Ang salita ng Panginoon, buhay yan. Spirit yan. Kaya nabibigyan ng buhay. Bakit po? Kasi pag nagbabasa ka ng Bible, may nababago ba ang tao? Yes, kasi buhay nga yung Espiritu. Buhay yung salita ng Panginoon. Kaya nga po, kahit anong gawin yung mga tao, hindi nagbabago. Sabi na, ibalik yung JMRC, good moral and right conduct. Hindi pa rin nagbago, nagmumura pa rin. So, ipasok sa mental yan, ipasok sa rehab para bumait. Paglabas, ganun pa rin po. Alam niyo po ba? Yung kata ni Biluhero, maraming nabigo na kami ay baguhin, magulang kapatid. No? Babaeng tinatangi, maging ang simbahan o ang bilangguan, nabigo kaming baguhin. Nagmutak pa na. Ngunit nung nakilala niya ng Panginoon, nagbago yung buhay. Hindi ka magbabago ng simbahan. Gagamitin na ng Diyos yan eh. Ang tuloy na magbabago sa iyo, ang Panginoon. The moment na you receive Christ, na nampalataya ka, babaguhin ka ng Panginoon. Dati, mahirap talaga. Tanggal yung sigarilyo, mahirap. Pero, maniwala ka lang, unti-unti. Hindi na pala ako ng sigarilyo. Walang lasa na sa akin yung sigarilyo. Kung hindi po bagay ng Panginoon siya. Kaya ako, di ko sasabihin mo ito ka sa panigarilyo. Sige, sigarilyo ka. Pero, pag tumangkit ka sa Panginoon, parigado bagagawin ka ng Panginoon. Ang spiritual na salita ng Diyos o salita ng Panginoon, ito po yung lumilika ng pananampalataya sa akin. Kailangan po magbasa tayo, magbasa po. Makinig ang makinig. Alam niyo ba na itong bunga, ang bunga ng puno? Ang bunga po ay kauri ng
puno. Halimbawa, ang puno ay buko. Puno ka, ano? Ano ang bunga niya? Buko rin. Diba? Ang Diyos natin ay Espiritu. Oh, ang salita niya ay Espiritu. Magkauri, hindi pwede po spiritual at hindi spiritual. Kailangan po talaga magkauri, magkasabay po yung ating pinapaniwalaan. Pero nung ang tao po ay bumagsak at nagkasala, ang tao po ay patay. Diba sabi ng Diyos, pag nakain mo itong bunga na ito, ay ikaw ay mamamatay. Namatay ba sila? Hindi mo sila namatay eh. Hindi sila namatay physically, pero sila namatay spiritually. Ibig sabihin po ng kamatayan doon, sila ay nahiwalay sa Diyos. Maraming mga tao ngayon, buhay sila, pero sila ay patay. Ang ibig sabihin, bagamat sila ay buhay, wala silang relasyon sa Panginoon. Sila ay mga zombies. Kapag ikaw wala relasyon sa Diyos, ikaw ay patay. Kaya dahil po dito, nawalan tayo ng kakayahan. Dahil wala tayong pananampalataya, ayaw natin magsimba, ayaw natin lumapit sa Panginoon. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan eh. Siya pa yung naghanap sa tao. Sabi niya, Adan, nasaan kayo? Di ba? Bakit hindi niya ba alam kung nasa si Adan? Alam niya, pero bakit Adan, nasaan kayo? Kasi hinahanap ng Diyos ang tao. Yung mga iba nagpapagawa, salamat po dahil natagpuan ko ng Panginoon. Hindi po. Salamat dahil natagpuan ka ng Diyos. Tayo po ay hinahanap ng Diyos. Dahil yan po yung tinatawag na biyaya. Ephesians chapter 2 verse 1. As for you, you were dead in your transgression and sin. Patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Mula sa ating likas na pagkatao, wala talagang tayong kusang hanapin ng Diyos. Kaya nga po sabi ko kanina, ang una po gumawa ng paraan ng Diyos para makita niya si Adan o hanapin si Adan. Ang Diyos po yung nanaog at humanap sa tao, hindi tayo ang humanap sa Kanya. Romans chapter 10 verse 12. O Romans 3 verse 8 hanggang 9. Yun ba? Meron pang Romans 3, 8? Yan. Nang David hapon na marinig silang lalakad sa halaman ng Panginoong Yahweh, kaya nagtago sila sa mga puno, ngunit tinawag niya ang lalakad na saan ka naroon? Diba? Talagang nandun yung biyaya, hinanap sila ng Panginoon. Kahit nagkasala sila, binigyan sila ng chance ng Panginoon. Romans 3:10-12. As it is written, there is no one righteous, not even one. Wala daw pong matuwid kahit isa. There is no one who understand. There is no one who seeks God. Wala talaga nakakaunawa. Walang umahanap sa Diyos. All have turned away. Lahat sila lumayo. They have together become worthless. Walang kabuluhan. There is no one who does good, not even one. Walang magawa ng mabuti o kabutihan. Wala talaga. Kaya, tingnan po natin yung description ng Bible sa mga hindi nanampalataya o hindi pa tumanggap sa Panginoon. Ano po ang description niya? Una po, sila ay spiritual. So, kung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, ikaw ay patay. Why? Sabi sa Ephesians 1, as for you, you were dead in transgression and sin. Tanong mo ba sa sarili mo, tumanggap na ba ako sa Panginoon? Bakit wala akong ganang magbasa? Baka hindi ka pa tumanggap sa Panginoon. Baka wala ka pa relasyon. Kasi kung may gana ka magbasa, nandun pa naman tayo. Kaya ka lang may gana magbasa ng Bible o ng salita ng Diyos. Kasi nga, nilikha ka na ng panampalataya sa puso mo. Excited na sa'yo ang magbasa ng Bible. Hindi na comics ang binabasa mo. Diba? Ano pa? Number 2, you are spiritually lost. Ikaw yung ligaw. Kayo nawawala. Luke 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Naparito po si Jesus para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hindi tayo ang umanap sa Kanya, kundi ang Panginoon po ang umanap sa atin. Number 3, we are spiritually blind. Bagamat buhay tayo, pero tayo po'y bulag. Bagamat tayo po'y nakakita, pero we are spiritually blind.
Sabi sa Corinthians 4:4, the God of this age has blinded. Sino ba yung God ng mundo ito? Ha? Sino ba ang Diyos ng mundo ito? The God of this age, yun yun, Satan, has blinded. Binulag niya tayo eh. Ang ating mga isipan of unbelievers. So yung mga hindi mananampalataya, binulag niya sa Satanas. So that they cannot see, the light of the gospel, para hindi nila makita ang ganda ng mabuting balita that displays the glory of Christ, who is the image of God. Para sa mga unbeliever, wala. Ang pagiging born again daw ay bading lang. Para kayo mga bakla niya. Para okay sa kanila. Natataas ka ng kamay. Alam mo yung sabihin pagtaas ng kamay? Sinusuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Kaya load up ka. Sinusuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Di ba? Lumulod ka. Kasi nga, nagpapasakot ka sa Panginoon. Number 4, spiritually darkened and hardener. Talagang ikaw po'y nasa kadiliman. Ephesians 4:18. They are darkened in their understanding. Talagang madilim ang kanyang pangunawa. Hindi na maunawa ang salita ng Panginoon. And separated from the life of God. Why? Because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Kasi kanyang puso nila hindi pa po ayos. Kailangan po mabago mo na yung puso mo. Sa mababago lang ang po yan kapag tayo ay naniwala sa Panginoon. Kapag tayo po ay nirelasyon sa Panginoon. Kaya nga po dito sa mga description ito natin binasa, nakakatiyak po tayo ng pananampalataya ay kalooban po natin ang Panginoon. Niloob niya na ibigay sa atin. Kailan po nagsisimula ang pananampalataya sa isang bahay? Kaya nagsisimula, ito na po tayo halos magtapos. Ang pananampalataya po ay nagsisimula saan? Once na pumasok ang salita ng Diyos sa buhay. Paano ang papasok? Kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos. Paano ka makapakarinig? Ito babasahin natin. Una po na, Romans 10:17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hindi talaga likas sa tao na makasalanan ang lumapit at nananampalataya sa Panginoon. Sa Romans 10:13-17, sabi dyan, whoever, lahat ba yun? Sino ba yung whoever na yun? Lahat. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. How shall they call on Him? Paano sila tatawag sa Kanya? In whom they have not believed. Kung hindi sila naniniwala. And how they shall believe? Paano na sila maniniwala? In whom they have not heard. Kung hindi sila nakapakinig. At paano na sila makapakinig kung walang preacher? And how they shall preach? Kung hindi naman sila sinugo. At sabi diyan, as it written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace that brings God tidings of good things. But we have not all obeyed the gospel. For as I say, Lord, who has believed our report? So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ito po yung pattern. Ito po yung pattern. Ang pattern niya po ay God send a preacher. So kaya nga po pinadala yung mga pastor, yung mga manangaral. Bakit po? Para mag-preach ng salita ng Diyos. Then, para tayo ay makapakinig. You hear the word. Then, kapag napakinggan mo na yung salita ng Diyos, ikaw ay magkaroon ng pananampalataya. At kapag may pananampalataya ka na, ano gagawin mo? Ikaw ngayon ay tatawag na sa Diyos. At kapag ikaw ay tatawag sa Panginoon, sabi yan, ikaw ay maliligtas. So, kailan ka maliligtas? So, ikaw po'y tumawag sa Panginoon. Kailan ka tatawag? Kapag ikaw ay may pananampalataya. Hindi ka matatawag kung wala pananampalataya eh. Kailan ka naman sa pananampalataya? Nung marinig mo na ang salita. Kailan mo narinig ang salita ng Diyos? Nang may nangaral sa iyo. Diba? Kailan naman na may mga nangaral sa iyo? Nang isugo ng Diyos ang isang mag-aaral.
So sa mga tuwid po, pag walang sinugo ang Diyos, walang mangangaral, hindi mo maaaring marinig ang salita ng Diyos. Kung hindi mo marinig ang salita ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi ka na magtatawag. At kung hindi ka tatawag, na may pananampalataya sa pangalan ng Panginoon, hindi ka maliligtas. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Yan po yung pattern. Kaya nga po may mga pastor Kaya nga po may mga ngaral. Sinisunod ng Diyos para ipangaral ng mabuting balita. Kaya nga po, ang kaligtasan po talaga ay siya po yung pinaka-soul act ng Diyos. At tayo po yung recipient lamang para tayo maligtas. Amen? Malapit na po. John 6:44. No one come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at of the last days. Diba? Sabi po dyan, unless the Father, sent me, draws them, and I will raise them up at the days. John 6:65, he went to say, this is why I told you that no one come to me unless the Father has enabled them. Mga kapatid, tayo po ay parang pinalo ng Diyos Pinalo na niya na itong tao na ito ay tatanggap sa akin. Itong tao na ito ay hindi tatanggap sa akin. Meron talagang plano ng Diyos. Pero kailangan parang ipalinig sa kanila ang salita ng Panginoon. Kasi nasa kanila yung choice Hindi mo tayo hindi kang robot May choice po tayo, will po tayo. Kaya po ang kaligtasan, sigurado na po ito sapagkat bakit? Kasi nagmula sa Diyos. Ito bigay ng Diyos. Kapag bigay ng Diyos, sigurado po. Diba? Secure tayo sa kaligtasan natin kasi ang kaligtasan natin ay binigay ng Panginoon. At kompleto na tayo. Philippians 1:6, sabi dyan. Ito po yung verse namin nung kami po nag-graduate sa Bible School. Being confident of this very thing, that He was began a good work, ang sinimulan niyang mabuting bagay sa iyo, you will complete it until the day of Jesus Christ. Sa tapusin niya po yan, pagdating niya. Ano mang pinasimulan niya sa iyo, tatapusin ng Panginoon. Sa New Living Translation, kanina yung King James Version. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue this work until it is finally finished on that day when Christ Jesus returns. Kaya kung tayo po ay tunay ng born again, sigurado ang kaligtasan niya. Amen? Sinimulan na ng Panginoon na iligtas tayo at iningatan na po tayo ng Panginoon. Judas 24, I think, pangalawang huling verse. Judas 24, mabuting balita Biblia. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulubian. Tatapusin ng Panginoon kung ano mang sinimulan niya sa iyo. Tatapusin ng Panginoon niya. And last verse po ito. Ito po yung part 1 lang po. Part 1, kalahati ng part 1. Next week, part 1 pa rin po. Ito full end ng part 1. 1 Corinthians 11:23-26. Wala pa yan. Ito po yun na pala yung last verse pa. Kaya yung same faith po na nakapagligtas sa iyo, nire-release din po yung blessing ng Panginoon na nasa buhay mo dahil ikaw po nanalig sa atin. Amen. Kaya mga kapatid, the sixth sense is free. Magtiwala tayo na tayo po ibinigyan na ng pananampalataya ng Panginoon. Nagpas doon sa ating panlimang senses. Turin po ang Panginoon tayo kung ngayon dumako lang sa ating pananampalataya. Makidibis-dibis lang po ang ating tinapay sa next week po ay prepare niyo po yun yung ano ang natutunan. Yung masimple lang yung bagay, huwag niyo na po palalingin. Tapos, ipas niyo na po sa akin, lagyan ng pangalan niyo. Kasi,
Yung po yung requirements namin. Yan sa po hindi magpasa, sabihin niyo sa amin po. Sabihin na lang ninyo. Okay. Sabihin niyo lang, ang natutunan ko ay ganito. Tapos, sa aking pamumuhay ay ganito gagawin ko. Doon sa natutunan ko. Yun ang sinuhay po. Kasama topic natin is about faith. Ito po yung pang-anim na senses na nagpas sa ating panlimang senses sa buhay. Nung gabi po si Jesus ay pinagkalalo, siya po ay lumampot ng tinapay at siya po ay nagpasalamat. Tayo po natin tumayo. At pinagpira-piraso niya ito. At sinabi, ito ang aking katawan, nihandog para sa inyo. Gawin natin ito kapag alala sa atin. Sabi nito, Panginoong Jesus, maraming salamat sa tinapay nito na sumisimbolo ang iyong katawan na nahihirapan, nasugatan para kami ay hindi na magkaroon ng karamdaman. Gumaling na kami sa mga sakit at karamdaman. Sa pangalan ng Jesus, sabay-sabay pa rin kayo yung tinapay mo. Pagkakos sa magapunan, ang Panginoon gumapot siya ng sarong at sinabi niya, ang sarong ito ay bawat tipan na pinatibay ng aking dugo. Kung inimin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alasan. Sabi ko ni Panginoong Jesus, maraming salamat sa katas ng ubas na sumisimbolo ng ibang na dugo. Sa tumigis sa krus ng Kalbaryo upang kami ay patawarin at tinisin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Sabi-sabihin natin yun. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Sa iyong nasa kapurihan. Amen. Yes, Lord, tayo ay dadamon na sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. At panalangin natin yung ating mga kaloob sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos, marami pong salamat, Lord, sa buong isang linggo, Lord. At tunay po, O Diyos, na hindi mo po yung pinabayaan, Lord. Yung aming mga pinagkakakitaan, yung aming mga trabaho, Lord. Salamat po, Ama. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong pagmamahal, Lord. Kaya kami nagbibigay sa iyo, Panginoon, na may ngiti sa aming mga labi. Sapagkat ikaw po ang unang nagmahal, nagbigay, nagpala sa lahat ng bagay sa aming mga buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sa salaping ito, Lord. At tunay po, O Diyos, na ang saliping ito ay magamit lamang, Panginoon, upang sa ikalalago ng iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat po sa mga mas palad, Panginoon, na magkakaloob sa iyo. At handang magbigay sa iyo, Panginoon, ng may pagmamahal. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Announcement po, no? Sa September 13 na
ay magsisimula yung ating first year Bible School Station dito po sa church. Friday po yon, alas 7 ng gabi, at ang magtuturo po doon si Pastor City. Sa lahat ng gusto pong mag-aral, wala pong bayad dito. Marami na po nag-enroll. Mga tiga San Jose pa po yung mga nag-enroll. Pero hindi po dito sa Santa Rosa nag-enroll. Kaya may pang hindi naka-attend ng first year o gusto nyo pang ulitin uli. Ang ganda po ng topic ng first year, yung mga lesson doon. So, pag natapos natin ito, pero matatanggap po kayong diploma. Makatuloy na talagang sabi nila, bakit ang diploma? Diploma lang naman yun eh. Hindi. Diploma pinaghirapan mo yan eh, di ba? Pinaghirapan mo yan. Kaya hindi po basta-basta ang diploma kasi doon nakasalalay yung buhay mo na kung paano pinahirapan ito, nakuha mo yung diploma mo. Kaya sa lahat ng mga gusto mag-aral ng first year, Friday po, September 30, dito po alas 7 ng gabi. At second year naman po, ito po yung Sunday. Ito po yung ngayon po, second year po ito. Yung pinag-aral natin. So lahat tayo tumayo. Yung Panginoon. Ang ating attendance dyan ay itong picture lang. Yung kami nakabasa sa picture. Pag nandun ka sa picture, binibilang na namin yung attendance doon. Okay. Ulit na Panginoon. Salamat po, Panginoon. Manalangin. Salamat, Father God, sa gawain ito na natapos. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa aking mga kapatid, sa iyong mga anak ko Diyos, sa hindi na ako sa lugar na ito. Ang bigay ng oras sa panahon, sapagkat sila ay may pananampalataya na sila ay mabago. Na sila, Panginoon, ay kikilos ka sa buhay nila kapag sila tumawag sa iyo, ay tutugunin mo sila. Salamat po sa aming pinag-aralan ngayon. The sixth sense ay ang pananampalataya na hindi lamang po sa panangimagitan ng paningin, sa panlasa, sa pakikinig at pagdama, Panginoon, kundi ito, O Diyos, sa paniniwala na Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao upang kami itubusin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. Kami ay binilang mo ng matuwid at kami ay kumpleto ng Panginoon sapagkat kami ay tumanggap sa iyo. Maraming salamat sa hapong ito. Taas po natin ang mga kamay at tanggapin natin ang blessing ng Panginoon. Sa lahat po ng kapangyarihan ng Panginoon ay paunasan natin ang patuloy na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos Anak, at ang pag-iingat at laging pagsama ng Diyos sa Espiritu ay sumasa atin magpakailanman. Amen. Ang Panginoon, tapos na po tayo sa gawain. Tayo po kayo na dumako na sa picture taking.